Binigyan ko na maliit na coffee shop ang aking anak na babae para makapagsimula siya ng bagong buhay, puno ng pangarap at kalayaan. Akala ko binibigay ko sa kanya ang susi ng kalayaan, hindi tanikala. Pero noong araw na pumunta ako para kamustahin siya, nakita ko siyang umiyak. Pinipilit ng biyenan na gawin ang pinakamadumi at nakakahiyang trabaho. Walang binabayaran kahit piso, habang ang isa ay natatawa at kinukuha ang laha. Ang pagtataksil ng taong malapit sa akin ay tumusok sa dibdib ko na parang malamig na kutsilyo. Mabilis akong kumilos, halos sa instinto, at ang kawalang katarungang iyon ay naging maingat. Malamig at matiyagang paghihiganti na magbabago sa lahat at walang iwanang bato na hindi mababaligtad. Bago magpatuloy, pakikalmahan mo bang mag-subscribe sa channel at sabihin mo sa comments kung anong oras na ngayon sa lugar mo at mula saang lungsod at bansa ka nanonood. Ang mga kampanilya sa ibabaw ng pinto ng coffee shop ng umaga ay tumunog nang itinulak ko ang salaming pinto. Una kong naramdaman ang amoy ng nasunog na kape. Mabigat at maasim. Kasunod ng maasim na baho mula sa kusina. Mali ang lahat, sobrang tahimik, sobrang walang tao, sobrang malungkot. Pagkatapos ay nakita ko siya, ang aking anak na si Daniela. Nakaluhod sa pasukan ng banyo na nakabukas ang pinto para makita ng kahit sino. Kinukuskus niya ang mga tile joints gamit ang toothbrush. Pula at basa ang mukha niya. Pinupunasan niya ang luha gamit ang likod ng kamay habang patuloy na kinukuskus ng isa pa. Na parang nakasalalay ang kanyang dignidad sa hindi pagtigil kahit saglit. Daniela, may natirang mansa ka ba? Lumabas ang boses mula sa likod ng counter. Matinis at matamis na parang artificial sweetener. Pero may talim ng matinong kutsilyo. Nakaupo ang isang babaeng halos lampas 60 taon sa tabi ng cash register na parang trono niya. Pilak na pilak ang buhok, naka-eyeglasses na nakasabit sa chain, mukhang nasisiyahan. Si Angela Fuentes yon, ang biyenan ng anak ko at ngayon ay partner sa coffee shop na binili ko. Para kay Daniela, 3 buwan pa lang ang nakalipas gamit ang lahat ng ipon ko sa pagreretiro. Biglang nagangat ng ulo si Daniela. Nagdagpo ang mga mata namin. Nanlaki ang mga mata niya sa takot. Tatay, bulong niya. Ngumiti si Angela na kaya pang magbenta ng insurance sa telepono. Ang sarap-sarap ng sorpresa. Sabi niya habang tumatayo ng may pag-aaral na kalmado. Hindi ka namin inaasahan. Kami, sobrang busi lahat. Nanigas ang pangako. Naglakad ako papunta sa anak ko, habang iniiwasan ang mga bakanteng mesa. Dumating ako para makita ang anak ko. Sabi ko ng dahan-dahan. Ang anak ko at ang coffee shop niya. Ang coffee shop natin, mahal. Pagtatama ni Angela habang ikiniling ang ulo. Ako at si Daniela ang mga partner na ngayon. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Nadulas ang toothbrush mula sa kamay ng anak ko. Tumama sa tiles. Kumusta, tatay? Bulong niya. Pasensya, tinatapos ko lang to. Ang salitang partner ay natira sa dibdib ko na parang bulok na karne. Trabaho ko ng 35 taon bilang sanitary inspector. Alam ko kung paano makilala ang isang bagay na nabubulok kahit ayaw makita ng iba. Sa sulok, nakaupo si Tomas, asawa ni Daniela at anak ni Angela. May bukas na laptop at nakatitig sa screen na parang wala ng ibang mundo. Nagalaw siya nang hindi komportable nang tingnan ko siya. Pero walang salitang lumabas. Isang customer lang sa buong lugar. Isang matandang babae sa may bintana. Nakatitig sa tasa na parang may sagot doon sa kape. Tulungan kita, anak. Yumuko ako para kunin ang toothbrush. Hindi. Tumayo si Angela habang iniaayos ang damit ng may drama. Kailangan niyang matutunan ang tamang pamantayan ng kalinisan. Napakalinaw ng sinabi ng sanitary inspector noong nakaraang buwan. Natigilan ang kamay ko sa ere. Anong sanitary inspector? Tanong ko ng malamig. Nag-gesture si Angela na parang wala lang yon. Routine visit lang. May mga pagkukulang si Daniela, pero naayos na lahat. Lumaki ang ngiti niya. Alam mo na yan, di ba? Sa dating trabaho mo. Sumiyit ang coffee machine sa likod ng counter. Binilang ko hanggang 5 bago magsalita. Tomas, baling ko sa manugang. Kumusta ang trabaho? Bahagya lang siyang tumingin. Mabuti, tatay. Busy. Malaking tulong siya rito. Agap ni Angela sagot para sa kanya. Siya ang bahala sa pera, sa suppliers. May dapat mag-asikaso ng seryosong bagay. Kaya ko yon. Pagsubok ni Daniela habang nakatayo. May hawak na basahan. Mahal, napag-usapan na natin yan. Putol ni Angela na napakatamis hanggang nakakasuya. Ikaw mag-focus sa forte mo, ang pagbibeke. Niyakap ng mga kamao ni Daniela ang basahan. Lumayo siya sa pinakamalapit na mesa at sinimulang punasan ng mabilis at halos baliw na pabilog. Nag-order ako ng kape kay Angela.
hindi kay Daniela. Masakit, pero kailangan kong obserbahan, hindi makipag-away. Inihain ito ni Angela ng may theatrical precision. Ano, kamusta ang timpla natin? Tanong niya habang nakasandal sa counter. Pinabuti ko ang pinagkunan ng beans. Ang pinagkunan natin, dagdag niya na parang bawat salita'y maliit na kutsilyo. Malabnaw, mapait at mali ang temperatura ng kape. Nagsara na ako ng buong tindahan dahil sa mas maliit pa rito. Masarap. Sinungalingan ko, napansin ang bahagyang panginginig ng kamay ko habang iniinom. May tumulo sa counter. Sinundan niyon ng mata ni Angela na may kasiyahang kisla. Kinuha niya ang basahan mula sa ilalim ng counter at pinunasan ng sobrang dahan-dahan. Walang problema, Daniela. Nangyayari yan sa lahat. Gusto kong agawin ang basahan. Gusto kong sumigaw. Sa halip, huminga ako ng malalim at binilang hanggang 10. Tumayo ang matandang babae sa bintana at umalis nang hindi tinatapos ang kape. Tumunog ulit ang kampanilya. Gusto kong makita ang mga papeles ng partnership. Sabi ko nang parang walang halaga. Medyo mausisa ako sa mga dokumento. Nakakabagot ang mga papeles sa negosyo. Natatawang sabi ni Angela. Si Tomas ang bahala sa lahat ng legal. Di ba, mahal? Tumango siya nang hindi inaalis ang tingin sa laptop. 35 taong pag-inspeksyon ng restaurant. Nakakita ng mga sinungaling na may-ari. Nakikita ang pag-iimbento ng dahilan. Gamit ang lahat ng diskarte. Kilala ko ang guilt. Kilala ko ang panlilinlang at alam kong eksaktong nasa harap ko sila. Sige, inilagay ko ang tasa sa counter. Mas mabuti sigurong hayaan ko kayong magtrabaho. Dito hindi kami tumitigil sa trabaho. Sabi ni Angela na nagniningning. Ang matagumpay na negosyo ay nangangailangan ng patuloy na atensyon. Pero ganoon ang pamilya, di ba? Nagtutulungan tayo. Tiningnan ko si Daniela sa kabilang banda ng tindahan. Hawak ang basahan at nakatitig sa kawalan. Siyempre naman, sagot ko. Tumunog ulit ang kampanilya nang lumabas ako. Ngayon ay mas mahina ang tunog. O baka dahil sa tenga, ko'y puro langit-ngit na ng galit. Nagmaneho ako pauwi, 20 minutong biyahe sa traffic ng syudad. Hawak ang manibela ng mahigpit hanggang pumuti ang mga knuckles. Bandang 7:00 ng gabi tumunog ang doorbell. Nasa pintuan si Daniela. Namamaga ang mga mata sa kakaiyak. Pumasok siya ng walang salita. Naupo sa sofa at nyakap ang mga tuhod sa dibdib na parang gusto niyang mawala. Sinabi ko sa kanya na pupunta ako para bumili ng suplis. Bulong niya. May oras tayo. Umupo ako sa tabi niya. Naghintay at biglang bumigay ang buhos ng luha. Tatay, sobrang sorry ko. Tumakbo ang luha sa mukha niya. Ayaw ko sanang makita mo ako ng ganito. Nahihiya ako. Nahihiya. Tanong ko ng pinakalambot na posible. Sabi niya tutulungan niya kami sa simula. Na family investment lang. Gusto lang niya suportahan kami. Nagkagulo ang mga salita, desperado. Pagkatapos ay dumating ang mga papeles. Sobrang daming legal terms. Sabi nito mas normal lang daw, para proteksyon natin lahat. Naramdaman ko ang bukol sa dibdib. Ipakita mo sa akin. Kinuha niya ang folder mula sa bag. Nanginginig ang kamay. Binuksan ko. Mukhang normal ang unang pahina. Sa ikatlo ay nag-alsa ang sikmura ko. Sa ikapito ay alam ko na eksakto kung ano ang nangyari. Siya ang may 51%, ako si Daniela. Hindi ko na narinig ang sinabi ng abogado. Sobrang kaba ko, pumirma lang ako. Malamig ang boses ko. Ayusin ko to, anak. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Tingnan mo ako. Tumungo siya. 35 taon akong nagsara ng mga tindahang akala mo nasa taas ng batas. Hinigpitan ko ang hawak sa mga kamay niya. Ayusin ko to at hindi magtatagal. Umalis siya pagkatapos ng 10:00. Bumalik sa bahay na parang teenager na lumalabag sa curfew. Naiwan ako sa dilim. Nakatapat sa mesa ang mga papeles ng partnership na parang 51 pahinang eleganteng pagnanakaw. Napadpad ang tingin ko sa estante. Sa gitna ng mga lumang poster ng sanitation, laba ang mga kamay, kaligtasan, 1,952 edition. May maliit na leather wallet. 3 taon nang hindi nabubuksan. Hinawakan ito ng kamay ko na parang mag-isa. Sa loob ay ang lumang badge ko bilang Senior Sanitary Inspector, Oregon Health Authority. Sa larawan ay mas bata ako, mas marami ang buhok, mas kaunti ang uban, pero pareho pa rin ang mga mata. Parehong mga matang nagsara ng 43 restaurant dahil sa malalang paglabag. Pinahiran ko ng daliri ang embossed seal. Isang ngiti, hindi naman mabait, ang gumuhit sa mukha ko. Kinaumagahan, naroon ang badge sa bedside table nang magising ako. Ang dating ay siyang nagtuloy. 30 taong maagang pagising ang nagprogram sa katawan ko.
6 ng umaga, nasa shower na ako. Nagbihis ako ng maayos. Pants na tela, button-down shirt, komportableng sapatos, ang unofficial uniform ng inspector. 3 taon nang hindi ko isinuot, pero naalala ng katawan ang kailangan. Hindi na lang ama na naguguluhan ang nakikita ko sa salamin. Ngayon ay lalaking may plano. 7 nagbubukas ang coffee shop ng umaga. 7 media pumasok ako. Si Daniela lang ang nasa counter. May malalim na bags. Napatalon siya nang tumunog ang kampanilya. Tatay, anong ginagawa mo rito? Itim na kape, pakiusap. Sabi ko ng malakas para marinig ng 2 customer at ng matanda sa sulok. At isa ring cinnamon roll. Kumurak ang mga mata niya. Naiintindihan ang higit pa sa sinabi ko. Sage po. Umupo ako sa likurang mesa. Binuksan ang lokal na dyaryo na hindi ko naman binasa at nagkunwaring nagbabasa. Ang atensyon ko ay nasa iba. Matagal masyadong nakabukas ang pinto ng ref. 20 segundo, 30, temperature abuse. Kinuha ni Daniela ang gatas at isinara. Pero walang nakikitang thermometer sa labas. Masamang senyales. Sa prep area, masyadong malapit ang dairy sa pinagputulan ng gulay, cross-contamination risk. Walang date label sa mga bukas na lalagyan, klarong violation. Nasa mesa ng plating ang cellphone ni Daniela, contamination vector. Sa loob ng 10 minuto, 5 ng citable violations ang na-count ko kahit hindi pa ako pumasok sa kusina. Dumating ang kape at roll. Nagpasalamat ako. Mabilis siyang lumayo. 35 taon ang may epekto sa utak. Kung saan nakikita ng carpenter ang load-bearing walls, nakikita ko ang sanitary code violations. Lumitaw ang mga paglabag ng mag-isa. Daniela, ang saya kitang madalas makita. Dumating si Angela mula sa likuran na may bagong ayos at mas bagong ngiti. Umupo sa harap ko nang hindi ko inimbita. Ano, sinabi ko kay Daniela, ang magandang kape ay magbebenta mag-isa. Parang iba ang dating kumpara noong nakaraang beses. Sabi ko habang ininom ang kasing labnaw na kape. Bagong sistema, syempre, lumapit siya, natutuwa sa sarili. Nag-implement ako ng maraming efficiency measures. Binawasan ang waste, optimized ang inventory, pinutol ang gastos. Namamatay ang maliliit na negosyo sa sobrang gastusin sa mga walang kwentang bagay, tulad ng premium dairy. Ang generic brand kalahati lang ng presyo. Kumislap ang mga mata niya. Hindi naman napapansin ng customer ang difference. Ang optimize ay eleganteng paraan ng pagsasabing, tipid sa kaligtasan. Nagsara na ako ng tindahan dahil sa expired milk. Sa mundo ni Angela, ang expiration ay isa lang na pwedeng i-optimize. Tanda ko sa isip. Suriin ang mga expiration date sa walk-in cooler, kung may label man. Matalino, sabi ko. Salamat. Ako at si Tomas ang nagtitingnan sa bawat linya ng gastos. Napakatalino niya sa numbers. Ngumiti siya ng mayabang sa anak. Nagsimulang dumami ang customer ng umaga. 3 naging 5. Pabalik-balik si Daniela sa pagitan ng counter at mesa. Tumayo si Angela sa tabi ng kaha at hindi gumalaw. Hindi. Putol ng boses niya ang bulungan na parang nakakairitang tunog. Hindi ganyan, Daniela. Tumawid siya hanggang sa mesa na nililinis ng anak ko. Pabilog. Tingnan mo. Kinuha niya ang basahan at ipinakita ang mabagal, exaggerated na galaw, na parang sa bata. Nakikita mo, walang bakas. Hindi naman mahirap. Ganyan po ako. Bulong ni Daniela. Ganyan. Kahapon, 3 customer ang nagrereklamo na may bakas ang mesa. 3. Alam mo ba kung ano ang epekto niyan sa reputasyon natin? Nagalaw ng hindi komportable ang 2 customer sa malapit. Tumingin si Tomas saglit, nagbukas ng bibig, sinarado ulit. Tomas, please, putol ng nanay niya. Tinuturuan ko siya. May dapat gumawa nito. 35 taon ng inspeksyon, at hindi ko pa nasisingil ang sinuman dahil sa pabilog o pahalang na pagkuskos. Alam mo kung bakit? Kasi walang halaga yon. Ang mahalaga ay ang kontrol. At para sa mga katulad ni Angela, ang kontrol ang lahat. Pasensya, tumayo ako. Pwede bang gamitin ang banyo? Siyempre, sagot niya nang may nakasisilaw ng ngiti. Sa dulo ng halway, pinapanatili naming malinis lahat. Matutuwa ka, di ba, Daniela? Sa experience mo. Naglakad ako sa hallway at naging perpekto ang view ko ng kitchen pass-through. Nakaimbak ang cleaning chemicals sa parehong istante ng dry goods. Violation. Ang mop sink ay katabi ng handwashing sink. Isa pang violation. Kinuha ko ang cellphone at kumuha ng 3 mabilis, discreet na larawan. Ang banyo, paradoksikal, maayos. Siguro gawa iyon ni Daniela, hindi ni Angela.
Pero ang handwashing sink ay may maliit na bitak sa lababo. Noteworthy pa rin. 4 pang larawan. Pagbalik ko, nakaupo na si Angela sa upuan ko at binubuksan ang diaryo ko na parang sa kanya. Alam mo kung aling section ang gusto ko. Hindi niya hinintay ang sagot ko. Business section. Dapat naiintindihan ang market trends para magtagumpay. Siguro, sagot ko nang hindi umuupo. Hindi naman binabasa ni Daniela. Wala siyang ulo para sa negosyo. Mabait yang bata, matamis, pero iniwan niya ang sinabi sa hangin para punan ng katahimikan. Kinuha ko ang pitaka. Naglagay ng 20 peso bill sa mesa. Hindi umaabot sa 7 piso ang kape at roll. Itago mo ang sukli, Daniela, sabi ko. Parang kidlat ang kamay ni Angela. Kinuha ang pera, binilang at isinilit. Ang generous naman. Gagamitin natin to para bumili ng bagong equipment. Kailangan ng ayos ang espresso machine. Nanatili si Daniela sa likod ng counter. Nakatitig sa nawawalang pera. Lumabas ako nang hindi lumilingon. Sa bahay, binuksan ko ang laptop. 3 oras akong nag-aral muli ng sanitary code ng estado. Chapter 333. Karamihan ng articles alam ko na sa memorya, pero gusto kong updated. Napuno ng notes ang yellow pad ko. Temperature violations, cross-contamination risks, improper labeling, chemical storage, poor equipment maintenance. Bawat violation, dagdag na punto sa plano ko. Bandang 6:00, tinawagan ko si Damin Clark, 40 taon sa Health Authority. Pareho kaming nag-training, magkasama sa pagtatrabaho. Nagsara ng sikat na bistro sa loob ng 6 na oras dahil sa blatant violations. Sumagot siya sa 2nd ring. Lindro Patino, 3 taong retired at biglang tumatawag tungkol sa code violations. Anong nangyari? Hindi ba pwede batiin ang dating kaibigan? Tanong ko. Tumawa siya ng malakas. Sa 3 taon, hindi mo ako tinawagan para lang batiin. Sabihin mo na. Hypothetical, sumandal ako sa upuan. Maliit na coffee shop, bagong may-ari. Maraming violation sa Chapter 333, temperature control, date labeling, contamination risks. Nagbago ang tono ni Damin, naging profesional. Yan ay maraming citable violations. Gaano kalala? Sapat para mag-alala, pero sobrang yabang ng may-ari. Akala niya, para sa iba lang ang batas. Yan ang paborito ko, sagot niya. Ang mga akala ay optional ang kode. Nag-usap kami ng 1 oras tungkol sa kahit ano at lahat. Tulad ng 2 dating sundalo na nagkukwentuhan ng mga laban. Alam mo ba, Leo, sabi niya sa huli, namimiss ko ang pagtatrabaho kasama mo. Ang mga bago puro computer at risk analysis. Wala nang instinct na makakaamoy kung may mali. Binuksan ko ang lumang metal filing cabinet na sinagip ko mula sa dating opisina. 40 taong contacts, inspectors, department heads, mga tinuruan ko, mga may utang na loob, mga naalala pa ang pagkakaraon ni Inspector Patino ng 6 oras na pagsara ng bistro. Bumaba ang daliri ko sa listahan ng apelyido. Martinez, Chen, Donnell, Damin, bulong ko, may makakatanggap ng intensive lesson sa sanitary code. Chapter 333. Oras na para malaman ni Angela Fuentes kung ano talaga ang ibig sabihin ng optimize ang negosyo. 2 araw pagkatapos, nakaupo ako sa mesa ng kusina ko, napapaligiran ng mga papeles. Hindi basta papels, 35 taong inspection forms, violation reports, checklists, complaint templates. Nakabukas pa rin ang filing cabinet na parang sugat. Sa website ng Health Authority, nakita ko ang official complaint form. Simple at bureaucratic. Hindi ko lang nilagyan, isinulat ko ito na parang manual report. Bawat salita pinili para mag-trigger ng lahat ng red flag. Multiple observed violations, cross-contamination risks, temperature abuse sa potentially hazardous foods, repeated concern for vulnerable population. Magic words na nagpapalit ng simpleng reklamo sa priority inspection. Mahigit 3,000 reports na ang naisulat ko sa karera ko. Wala pang nagbigay sa akin ng ganitong kasiyahan. Sa yellow pad, hinati ko ang plano sa 4 na phase. Phase 1, sanitary inspection. Phase 2, reputation damage. Phase 3, legal action. Phase 4, economic consequences. Halos tapos na ang phase 1. Kulang na lang ang huling detalye. Sa cellphone, ang disposable number app na in-install ko kagabi ay kumikisla. Tinawagan ko si Daniela. Mag-isa ka ba? Tanong ko. Katahimikan. Nasa bahay ni Mommy si Thomas. Tatay, anong nangyayari? Makinig ka mabuti. Binaba ko ang boses. Bukas pag nagsara kayo, kailangan mong kalimutan ang ilang bagay. Ang date labels ng dairy, halimbawa,
huwag mong palitan. At ang temperature log ng cooler, baka masyado kang pagod para punan. Mahabang katahimikan. Pinaghahanda mo siya, sabi niya sa wakas. Pinapayagan ko lang na makita ng sarili ang katotohanan. Hinigpitan ko ang hawak sa cellphone. Tutulungan mo ba ako? Bumaba ang boses niya sa bulong. Anong oras ko dapat hintayin? Ang katotohanan, makikita mo sa susunod na umaga. Pagkababa ko, tiningnan ko ang screen ng laptop. Pumuno, perpekto at nakakabagsik ang form. Inilagay ko ang daliri sa submit. Kapag nagawa ko na, gagamitin ko ang 35 taong karanasan para direktang ituro sa coffee shop ng sarili kong anak. Si Angela ang gumawa ng mga risk na yon. Siya ang nagtipid sa safety at nagpahiya kay Daniela. Pero ang pangalan sa lisense ay ang anak ko. Ang pangarap niya iyon, ang pinundohan ko ng buong ipon ko. Naalala ko si Daniela na nakaluhod. Kinukuskos ang sahig ng banyo gamit ang toothbrush. Umiyak ng tahimik. Nag-click ako. Hindi ko ginamit ang wifi sa bahay. 3:00 na madaling araw. Pumunta ako sa ibang maliit na coffee shop. Nag-order ako ng masamang kape at ginamit ang wifi nila. Paranoia siguro, pero nakarecord ang oras at ay ng complaint. Pagbalik sa bahay, binuksan ko ang email. May mensahe mula sa authority. Natanggap na ang inyong reklamo at inassign na may reference number 2000 at 25 EX negatibo 11,847. Phase 1 underway. Bandang hapon tinawagan ako ni Damin. Binasa ko na, sabi niya. Manipulador ka talaga, Lindro. Tinamaan mo lahat ng sensitive points. Vulnerable population. Code red yan. Binanggit ko ang mga matatanda at maliliit na bata. Sagot ko. Eksakto. Priority high agad. Minomonitor ko personally. Lahat ay by the book. Hindi ako lumalabag sa protocol. Ang reklamo mo mismo ang nagpapatunay na dapat itong i-prioritize. Ngumiti ako. Mabuti ang pagtuturo mo sa akin. Bumaba ang boses niya. Pero mangako ka sa akin ng isang bagay. Manatili kang malayo sa coffee shop kapag dumating sila. Kung makita ka ni Angela na may kaugnayan sa inspeksyon, magtatanong siya. Naiintindihan ko, sabi ko. Akala ko kaya ko. Nagkamali ako. Pagdilim, gumawa ako ng bagong Google account. Gumawa ako ng profile, Felipe Hernandez, stock photo ng ordinaryong lalaki. Asul na polo, neutral na ngiti, mukhang malilimot. Perfect para sa hindi komportableng katotohanan na pagkatapos ay mawawala. Pumasok ako sa page ng coffee shop ng umaga. May 43 reviews, average 4.2 stars. Magagandang komento tungkol sa cinnamon rolls at cozy ambience. Sumulat ako ng 1-star review na magalang. Nag-aalala ako sa tila kakulangan ng atensyon sa hygiene standards. Napansin ko ang mga nakababahala na gawi sa huling pagbisita ko. Sana ay seryosohin ng management ang food safety. Nagdalawang isip ako saglit. Pagkatapos ay pinindot ang publish. -11, 47 ng gabi. Kinabukasan, 10:00 ng umaga, nakaupo ako sa ibang coffee shop. Diretso sa tapat ng coffee shop ng umaga. Lumalabag sa tanging hiling ni Damin na sundin ko. Nag-order ako ng cappuccino. Anong temperature ninyo pinapanatili ang gatas? Tanong ko sa barista. Tumawa siya. Ang kakaibang tanong. Mga 4 degrees. 5 beses tinitingnan ng manager ang thermometer bawat araw. Obsesyon niya. Mabuting manager, sabi ko. Dumating ang cappuccino na perpekto. Tamang temperatura ng gatas, tamang foam. Ironiko, tinatamasa ko ang perpektong kape habang hinihintay ang pagsingil sa coffee shop ng anak ko dahil sa kabaligtaran. 10:00 ng umaga, isang puting sedan ng Health Authority ang huminto sa harap ng coffee shop ng umaga. Bumaba ang 2 inspektor. Nakilala ko ang babae mula sa training photos. Si Inspector Martinez, may hawak na folder. Ang lalaki ay may nakasabit na digital thermometer sa sinturon. Si Inspector Chen, bata, metikuloso, yung tipong hindi nagbibiro sa trabaho. Mula sa bintana, nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon ni Angela. Una ang automatic welcome smile, pagkatapos ay paggalito, pagkatapos ay pag-aalala. Ipinakita ni Martinez ang ay. Nabasa ko ang labi niya ng walang hirap. Health Authority, routine inspection. Ngumiti ng mas malaki si Angela. Yung ngiting akala mo makakapang-akit sa sistema. Hindi ngumiti si Martinez. Ang magagaling na inspektor ay hindi ngumingiti habang nasa duty. Nagdungo si Chen sa kusina. Sinubukan siyang harangan ni Angela. Pinapatungo sa gusto niyang direksyon. Ni hindi siya tiningnan. Hindi rin pinapayagan ng magagaling na inspektor na kontrolin ng may-ari ang ruta. Umupo si Martinez sa counter.
Nagsukat ng temperatura, nagbukas ng mga lalagyan. Nawala si Chen sa kusina, nagtitipa sa tablet. Natigilan si Daniela sa tabi ng espresso machine. Nanatili si Tomas sa sulok, naka-headphones, nagkukunwaring walang nangyayari. Pagkatapos ng 40 minuto, lumabas ang dalawang inspektor. Kahit mula sa kabilang coffee shop, nakita kong pumutla si Angela. Mabilis siyang nagsalita, kumakaway, itinuturo ang kusina. Itinuturo si Daniela at ang mga papeles kay Martinez. Universal language ng, hindi ako ang may kasalanan, siya yon. Si Martinez naman ay may pinaka-neutral na mukha na nakita ko. Ipinasa niya ang mga form, ang mga dilaw na kopya. Inagaw ni Angela ang mga papeles, binasa, at nagbago ang ekspresyon mula sa galit. Tumalikod siya kay Daniela. Kahit hindi ko naririnig, alam kong sumisigaw siya. Tumayo ang dalawang customer. Kinuha ang mga quote at mabilis na lumabas. Umalis sina Chen at Martinez nang hindi lumilingon. May profesional na lamig ng taong nakakita na ng ganitong drama ng milyong beses. Tinapos ko ang kapuksino, inilagay ang bayad sa mesa at bumalik sa kotse ko. 3 kalye ang layo. Phase 1, tapos na. Sa parehong hapon, nag-vibrate ang disposable phone. Si Daniela. Hindi ako pwedeng magtagal. Bulong niya na may ingay sa background. Sinisisi niya ako sa lahat. Sinabi niyang sinira ko ang negosyo. Na dahil sa incompetence ko ang multa. Walang sinasabi si Tomas. Tatay, natatakot ako. Gumawa ka ng tama, sagot ko. Manatiling matatag. Hindi pa tapos. 1 oras pagkatapos, tumunog ang sarili kong telepono. Unknown number. Sinagot ko. Lindro, malamig na boses ni Angela. Kailangan nating mag-usap. Wala nang liyo o manugang. Formal, malayo, mapanganib. Anong may tutulong ko sa'yo, Angela? Tanong ko. Huwag kang magmalinis, insulto sa ating dalawa yan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang inspeksyon, ang Google review, ang timing. Akala mo tanga ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nagkunwaring walang alam. May inspeksyon sa coffee shop. Nakakaawa, pero nangyayari yan. Felipe Hernandez, sabay spit niya. Kilala mo ba? Kasi kilala ng IP address ko ang pinanggalingan. Gusto mong hulaan kung kanino nakarehistro. Katahimikan. Kailangan nating magkita mukha-mukha, dagdag niya. O sa linggong ito, isusumit ko ang lahat ng ebidensya sa pulis at maghahain ng kaso dahil sa harassment, defamation at interference sa negosyo ko. Ikaw ang magdedesisyon. 1 oras mula ngayon, sa bahay mo. Binaba niya. Nakaupo ako sa sofa, nakakabit pa rin ang cellphone sa tenga. Nararamdaman ang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng 40 taong inspeksyon. Tunay na takot. May abogado si Angela. May resources, may panahon. Pwedeng baligtarin niya ang kwento at ipakita ako bilang matandang obsessed na humahabol sa kawawang negosyante. Ang Google review, kahit gaano kabobo, ay ebidensya na tinira ko ang negosyo niya. Kung mahulog ako, hindi lang ang natitira kong kaunti ang mawawala. Madadamay ko si Daniela. 70 taon na ako. Halos walang ipon pagkatapos bilhin ang coffee shop. 1 demanda lang ay pwede akong iwan sa kalye. 20 minuto bago ang oras. Naglalakad pa rin ako ng pabilog sa sala. Nakabukas sa mesa ang mga papeles ng partnership. 51 pahina ng pagnanakaw na nakatago sa anyo ng partnership. Biglang may text mula kay Daniela. Alam niyang tinulungan mo ako. Sabi niya ikaw ang susunod na target. Pasensya, kasalanan ko to. Binasa ko ng maraming beses ang kasalanan ko. Hindi totoo yon. Nagbuhos ako ng whiskey, ininom. Pagkatapos ay itinapon ang natira sa lababo. Kailangan ko ng malamig na ulo. Dumating ang katok sa eksaktong oras. 3 matibay na katok. Binuksan ko. Impeccable si Angela. Cream sweet, perlas, perpektong ayos, na parang galing sa board meeting. Sa likod niya, lalaki na halos 50 taon, gray suit, leather briefcase. G. Patino, sabi niya habang iniaabot ang kamay. Ako si Ricardo Donguez, abogado ni G&G Fuentes. Salamat sa pagtanggap sa amin. Wala akong tinanggap. Sagot ko habang pinapasok sila. Binantaan ako at iyon ang nakakaintriga. Pumasok si Angela na parang nag-a-assess ng bahay para bilhin. Inilagay ng abogado ang briefcase sa mesa. Binuksan at inayos ang mga papeles. Lindro, simula niya, itigil na natin ang laro. Alam kong ikaw ang nagreklamo. Alam kong ikaw ang nagpost ng review at alam kong sinusubukan mong sirain ang negosyo ko. Negosyo mo, ulit ko, hinayaang lumutang ang salita. Kawili-wiling kagpili. Negosyo ko, ang iniligtas ko sa kawalan ng kakayahan ng anak mo. Lumapit siya.
Ang sinusubukan mong sirain mo. Kinuha niya ang cellphone, hinawakan ng 2 beses at ipinakita ang screen. Ang peking review ko bilang Philip Hernandez kasama ang IP address. Gusto mong ipaliwanag ito. Sumali ang abogado ng mahina ang boses. G. Patino, ito ay bahagi ng pattern ng harassment at defamation. Handa na ang kliyente ko na maghain ng kaso. Tumawa ako. Hindi ko napigilan. Mas tumalim ang ngiti ni Angela. Nakakatawa ba sa'yo? Nakakatawa na pumunta ka sa bahay ko para bantaan ako ng abogado. Kinuha ko ang mga papeles ng partnership mula sa mesa at itinaas sa harap nila. Habang ikaw ang gumawa ng pandaraya, pang-usig at klasikong pagnanakaw. Gusto mong pag-usapan ang illegalities. Pag-usapan natin. Bahagya lang nagbago ang ekspresyon ng abogado. Legitimo ang mga dokumento, sabi niya. Notarized, isinumate at inaprubahan. Tama, sagot ko. Pero sa website ng Secretary of State, nakarehistro si Angela ng limited company 3 linggo bago pa raw magkasundo sila na maging partner. Tinawag niya itong rescue plan, pero premeditated iyon. At iyan, kaibigan, sa kahit anong korte ay mabaho. Tumingin ang abogado kay Angela. Hindi mo ba nabanggit ito? Gawa-gawa lang niya, sigaw niya. Nagsisinungaling siya. Public records yan, sagot ko. At nakapadala na ako ng screenshot sa anak ko at sa isang kaibigang abogado, sakaling may mangyari sa akin. Sa oras na iyon, tumunog ang cellphone ni Angela. Tiningnan niya. Nagbago ang mukha niya mula sa inis tungo sa alarma. Kailan? Ilang comments? Nakinig siya ng tahimik. Ngayon din ako. Binaba niya at tiningnan ako ng may purong galit. May nagpost ng mga larawan ng inspeksyon sa Facebook. Sabi niya. Ang mga violation, ang multa, lahat. Sa Portland Foodies Group, 12,000 members, sinisira na ang reputation natin. Pinanatili ko ang walang ekspresyong mukha. Sa loob, naisip ko, face 2. Hindi ako ang may gawa, pero gagamitin ko ito. Hindi pa tapos ito, sabi niya habang patungo sa pinto. Hindi pa tapos, sabi ko. Pero Angela, maniwala ka, ang Google review na yon ang pinakamaliit na problema mo. Nagsimula ka ng digmaan sa isang lalaking gumugol ng 35 taon sa pagsasara ng mga negosyong akala ay nasa taas ng batas. Nagiinit-init pa lang ako. Lumabas silang 2. Isinara ko ang pinto at isinandal ang likod. Nanginginig ang mga binti. Sa hallway, narinig ko ang lumalakas na boses. Nag-uusap si Angela sa telepono habang hinihintay ang elevator. Tinulungan ako ng acoustics ng building. Malinaw ang mga salita niya. Huwag kang mag-alala tungkol kay Patino, sabi niya. Nagreklamo siya at akala niya makapangyarihan siya. Pero halos tapos na ang mga dokumento ng transfer. Sa isang buwan, magiging akin na talaga ang coffee shop, legal at permanente. Pinirmahan ng anak niya ang lahat ng kailangan natin. Sobrang desperate siya para maisalba ang partnership. Tumigil ang paghinga ko. Ang 51% ay simula lang pala. Kapag nakarehistro na ang iba, wala na silang magagawa. Bumukas ang elevator. Ipadala mo ang final papers sa susunod na linggo. Pag natanto nila, huli na. Isinara ang pinto, nawala ang boses. Nanatili akong nakatayo sa sala. Hawak ang telepono. Hindi lang 51% pala. Sa loob ng 30 araw, plano ni Angela na kunin ang 100% ng coffee shop. Ang 5,000 na ininvest ko at ang trabaho ni Daniela ay mawawala sa isang legal trick. Hinanap ko ang calling card na 3 taon nang nakatago. Fernanda Rodriguez, commercial lawyer. Nakilala ko siya sa opening ng coffee shop. Kung sakaling kailangan ng legal help ng anak mo, tawagan mo ako, sabi niya noon. Oras na. Kinabukasan, nasa opisina niya ako. Maliwanag na conference room sa isang brick building sa downtown. Amoy mamahaling kape at mamahaling papel. Sinabi ko ang lahat. Inilatag niya ang mga dokumento na parang ebidensya ng krimen. At sa totoo nga'y ganoon. Sobrang kumpleto, sabi niya nang walang emosyon. Ibig sabihin, alam na alam ng gumawa kung ano ang ginagawa. Mapapawalang bisa ba natin? Tanong ko. Legally valid, pag-amin niya. Pinirmahan ni Daniela, pinatunayan ng notaryo, tinanggap ng registry. Pero kung pinirmahan siya sa pamimilit, sa panloloko o hindi niya naiintindihan, kung may bad faith ang kabilang panig, pwede tayong mag-claim ng fraud at nullity. Kailangan natin ng ebidensya. Narinig ko siya sa telepono. Sabi ko, inamin niyang plano mula simula. Naka-record ba? Tanong ni Fernanda. Hindi, salita ko lang. Umiling siya. Walang kwenta sa korte ang third-party testimony. Kailangan natin ng boses niya, mukha niya,
Salita niya na nakarecord. Mabuti na lang, one-party consent state ang Oregon. Kung si Daniela mismo ang magre-record ng usapan na kasali siya, legal yon. Gagawin niya, tiyak ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa sa kanya, maglalagay siya ng kamera sa noo kung kailangan. Ipinakilala ako ni Damin sa pamangkin niyang si Scar, 20-something na IT security specialist. Nagkita kami sa coffee shop. Kinuha niya sa backpack ang maliit na device. Digital voice recorder. Mukhang ordinaryong clip para sa order slips sa apron. Paliwanag niya. Voice activated. Mahigit 40 oras na recording. Kung sakaling makita ni Angela, sabihin lang na para sa pag-organisa ng orders. Normal sa mga bata ang may ganitong gadget. Tumawa siya ng bahagya. Gabing yon, sa laptop ko, gumawa ako ng anonymous email account. Sumulat ako sa food journalist na matagal ko nang sinusundan, si Olivia. Olivia, anonymous ako dahil natatakot ako sa retaliation. Gusto kong ikwento ang tungkol sa isang coffee shop sa Portland. Ang coffee shop ng umaga, dating Morning Brew. Ang co-owner na si Daniela Patino ay pinagsasamantalahan ng biyenan na pinilit siyang pumirma ng mga papeles na halos wala na siyang natira, habang ginagawa siyang libre lang na manggagawa. May kamakailang sanitary inspection dahil sa mapanganib na pagtipid na hindi kasalanan ni Daniela. Kailangang may magkwento nito. Pinadala ko bago ako magsisi. 3 araw pagkatapos, nakakabit na ang recorder sa apron ni Daniela. Nakakuha ito ng maraming oras ng pagpapahiya, masasakit na komento, mga utos na matamis pero may nakatagong kutsilyo. Kailangan natin ng mas konkretong bagay. Dumating ito sa ika-4 na araw, sa tahimik na oras ng hapon, halos walang customer. Wala si Tomas, at si Angela ay nagbibilang ng kaha. Angela, pwede po bang magtanong? Pagod ang boses ni Daniela sa recording. Ano? Sagot niya nang hindi tumitingin. Naiisip ko po ang partnership, ang coffee shop. Magiging akin ba talaga ito, balang araw tulad ng gusto ni tatay? Katahimikan. Pagkatapos ay malamig na tawa. Akin, Daniela, mahal. Kailan pa naging akin mo to? Binili ni tatay ang lugar para sa akin. Sagot ng anak ko. Itinapon ng tatay mo ang retirement niya sa negosyong hindi mo kaya. Ako ang nagligtas. Gumagana ang coffee shop na to dahil sa akin. Pero legal, may parte pa rin ako. Diba? Pagpilit niya. Legal, tanga. Sabi ni Angela na nagpalamig ng dugo ko nang marinig. Ang mga pinirmahan mo ay nag-transfer na ng ownership. Hindi pa alam ng tatay mo. Sa 1 buwan, matatapos na lahat. Kung mabait ako, baka paglingkuran kita bilang empleyado. 10 segundo ng katahimikan sa recording. Maisip ko ang mukha ni Daniela na nawasak. Si Tomas ang nagsigurong pinirmahan mo lahat. Dagdag ni Angela. Naniwala ka sa kanya, naniwala ka sa akin. Iyon ang pagkakamali mo. Nang marinig namin ang audio sa opisina ni Fernanda, pagkatapos ng 10 segundo ay naputol ang recording. Sinuri ni Scar. Nalaglag ang clip, gumalaw, nawalan ng power. Paliwanag niya. Pesensya. Naglabas ako ng mapait na tawa. Siyempre, hindi maaring perpekto. Mahalaga pa rin, sabi ni Fernanda. Pero ang gap na yon ay magiging problema. Pwede sabihin ng defense lawyer na kulang sa konteksto. Kailangan natin ng higit pa. Gabing yon, tinawagan ako ni Daniela na umiyak. Narinig niya ang usapan ni Tomas sa telepono kasama ang nanay. Sinabi nito na siya ang pinili, hindi ako. Lagi na lang daw sa panig ng nanay. Pinalayas niya si Tomas sa bahay. Tapos na. Samantala, sumagot si Olivia sa email ko. Pumunta siya sa coffee shop bilang incognito customer. Nakausap ang mga kapitbahay. Nabasa ang mga bagong review. May mali talaga sa lugar na yon. Gusto kong marinig ang side ni Daniela. Ipapublish ko sa loob ng 3 araw, sabi niya. Sumagot ako ng, hindi nagdalawang isip si Daniela. Pagod na siya sa pagtatago. Nang lumabas ang article 6:00 ng umaga, pinamagatang, ang madilim na gilid ng coffee shop ng umaga. Financial abuse at family exploitation. Bago magnegatibo 8 ng umaga, daan-daang shares na. Tanghali, libo-libo na. Nagsimulang mag-post ang mga tao ng 1-star reviews na nagkukwento ng sigawan, pagpapahiya at masamang serbisyo. Nagkaroon ng kusang boycott. Nagpo-post ang mga dating customer ng larawan ng kape sa ibang tindahan kasama ang hashtag, #suporta kay Daniela hindi sa abuso sa umaga. Naglabas si Angela ng official statement mula sa page ng coffee shop. Kalkuladong salita na puno ng defamation at one-sided narrative. Sabi niya, iniligtas niya ang negosyo ng manugang mula sa bangkrut. Dinurog siya ng mga komento. Classic gaslighting. Tipikal na ginang na nagpapakita ng biktima pagkatapos abusuhin ang lahat.
May nag-upload ng TikTok video na lihim na nakarecord. Si Angela ay sumisigaw kay Daniela dahil nahulog ang kutsara. Kutsara, sabi ng pinaka-top comment. Nandoon ako. Hindi na ako babalik. Akala ko wala nang makakagulat sa akin. Nagkamali ako. Gabing yon, may dumating na anonymous email. Inimbestigahan ko ang nakaraan mo, G. Patino. Alam ko ang kwento ng pagkakatanggal mo noong 1,900 at 99 dahil sa conflict of interest at unethical conduct. Kung ayaw mong makarating sa lokal na media ang record na yon, magdeposito ka ng 20,000 piso sa account na ibibigay ko. May 48 oras ka. Natigilan ako. Ang bahaging yon ng buhay ko ay libing na 25 taon na. Tiningnan ako ni Daniela. Hawak ang cellphone. Anong nangyari noong 1,900 at 99? Tanong niya ng mahina. Sinabi ko ang totoo. Nagtrabaho ako noon sa ibang county. May kasamahan na sobrang tindi ang pag-issue ng citation sa maliit na Mexican restaurant ng matandang immigrant couple. Technically tama siya, pero alam ko na hindi ganoon kastrikto sa mga puting may-ari. Nag-file ako ng internal complaint dahil sa discrimination. In-archived ng supervisor ko. Direkta akong pumunta sa county commissioner. Binawasan ang penalties at pinatanggal ako dahil sa insubordination at conflict of interest. Dahil kumain ako roon ng 2 beses dati. Tama sila sa isang bagay. Sinira ko ang protocol, sabi ko. Pero alam ko ring tama ang ginawa ko. Tahimik na nakinig si Daniela. Nawalan ka ng trabaho dahil ipinagtanggol mo ang pamilya na yon, sabi niya sa wakas. At ngayon handa ka na namang mag-risk ng lahat para sa akin. Hindi yon corruption, tatay. Yon ay pagiging totoo. Sinabi ng blackmail email na magiging disappointed ang lungsod sa akin. Isinara ni Daniela ang laptop. Kung may magkukwento ng story mo, tayo mismo. Tawagan ng diaryo. Ikwento mo lahat at i-attach ang email na yan. Ang blackmail mismo ay krimen. Kinabukasan, nakipag-usap ako sa journalist ng Portland Sentinel, si Marcos Chen, rekomendado ni Olivia. Sinabi ko ang buong kwento. Ang 1,900 at 99 dismissal, ang restaurant na nadiskrimina, ang paglipat ko sa Oregon, ang pagpupumilit na mapanatili ang integridad sa sistemang mas gustong tumalikod. Ipinasa ko ang blackmail email. Hindi ito nagpapatunay ng corruption, sabi ni Marcos. Nagpapatunay ito na may nag-alay ng kaera para sa hustisya. At ginagawa mo ulit ngayon. At nga pala, ang email na yan ay direktang ebidensya ng krimen. Sa parehong hapon, naglabas ang Sentinel ng The Principles of the Inspector. Lindro Patino's Fight for Justice 25 years later. Kasamang statements ng mag-asawang pinagtanggol ko noong 1,900 at 99. Buhay pa rin ang restaurant nila. Nagpapasalamat sila sa akin. Inilathala ang blackmail email at pagkatapos ng mabilis na investigasyon. Kinilala ni Marcos si Angela bilang may akda. Nag-file ng formal complaint ang Bar Association dahil sa attempted extortion. Nag-resign ang unang abogado ni Angela kinabukasan. Ang pangalawa ay tumagal ng 24 oras. Ang pangatlo ay nagpadala ng agresibong letter. Pagkatapos basahin ang article ay tumakas din. 2 araw pagkatapos, nag-file si Fernanda ng opisyal na kaso. Patino yes. Fuentes, fraud, coercion at theft by deception. Naitakda ang unang hearing sa susunod na linggo. Sa hapon na yon, nakita ko si Angela sa ATM ng bangko. Subok niyang mag-withdraw ng pera. 1, 2, 3. Denied ang transaksyon. Nanginginig ang kamay niya. Sumandal siya sa machine. Parang natanggalan ng lakas. Sandali kong nakita ang matandang babaeng desperado. Higit sa kontrabida. Pagkatapos ay naalala ko si Daniela na nakaluhod na naglilinis ng banyo. Nawala ang awa. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nagpadala si Tomas ng mensahe kay Daniela. Pasensya sa lahat. Sabihin mo sa tatay mo na nanalo siya. Alis na kami sa Portland. Huwag mo na akong hanapin. Dumating ang hearing at lumipas. Wala si Angela, wala si Tomas. Kinumpirma ng sheriff na walang kontak, walang abogado, walang sagot. Humingi si Fernanda ng default judgment at warrant of arrest. Sabi ng kapitbahay sa building ni Angela, nakita nilang naglo-load ng maleta sa rental car, 2:00 na madaling araw. 2 araw pagkatapos, tinawagan ako ni Damin. Umupo ka muna, sabi niya. May utang na loob ako sa kaibigan sa airport security. Bumili si Angela Fuentes ng one-way ticket papuntang Las Vegas kagabi. Kasama si Tomas, isang desperadong babae na may maleta ng ninakaw na pera na tumatakbo sa lungsod ng pagsusugal. Halos masyadong predictable.
Pero hindi ko hahayaang makatakas siya kasama ang 1,000 na donasyon mula sa komunidad para kay Daniela. Lumipad kami sa Las Vegas kinabukasan. Ako, si Daniela, at si Philip, ang anak ko na dumating mula sa Berlin. Tinulungan kami ng Portland Police sa pag-trace ng credit card ni Angela. Hanggang sa Motel 6 sa Tropicana Avenue. 2 kilometro mula sa strip. Eksakto ang eksena na naiisip mo. Faded pink buildings, cracked asphalt, init na parang nagmumula sa lupa. Nakaparada sa labas ng room 128 ang rental car ni Angela. Ground floor, nakasarado ang kurtina. Kumatok ako. Wala. Kumatok ulit. Angela, silindro ito. Kausap tayo. Sabi ko na alam kong naririnig niya. Gumalaw ang kurtina. Maya-maya, bumukas ng bahagya ang pinto. Nakatsain pa. Lumitaw ang mukha ni Tomas sa puwang. Pagod. Hindi nakaahit. Para mas matanda ng 10 taon kaysa huli ko siyang makita. Ayaw kanyang makita, sabi niya. Wala akong pakialam. Bubuksan mo ba ang pinto o tatawagan ko ang Las Vegas Police at sasabihin ko kung saan mahahanap ang babaeng may warrant of arrest sa Oregon at may daladalang ninakaw na cash. Ikaw ang bahala. Isinara ang pinto. Narinig ang chain. Nang buksan ng buo, sinalubong kami ng amoy ng lumang sigarilyo at fast food. 2 magulong kama, walang laman na bote sa bedside, mga papeles sa buong kwarto. Nakaupo si Angela sa kama sa likod. Nakasandal sa headboard. Pareho pa rin ang damit mula kahapon. Gusot at maruming pilak na buhok. Walang makiyo. Hindi na siya ang reyna ng cash register. Isang talunang babae na. Hindi siya tumingin nang pumasok kami. Nagnakaw ka ng 1,000 mula sa kaha bago ka tumakas. Sabi ko ng diretso. Pera na donasyon ng mga tao para matulungan ang anak ko. Katahimikan. Bakit Las Vegas? Tanong ko. Akala mo ba matutugunan mo yan sa rulete? Hindi ko na alam kung ano ang iniisip ko. Sagot niya sa wakas, paos ang boses. Siguro akala ko mananalo ako ng sapat para maibalik ang lahat at mapatunayan na tama ako. Habang nagnanakaw ng iba pang kaunti sa daan, sabad ni Daniela ng malamig. Hindi mo pag-aari ang pera na yon. Pera yon ng mga hindi mo kilala na gustong tulungan ako. Sa wakas ay tiningnan siya ni Angela. Namumula ang mga mata niya. Gusto mo bang malaman kung bakit ko ginawa lahat ng ito? Tanong niya. Talaga. Avarice, sagot ko. Umiling siya ng dahan-dahan. Nang mabangkrupt ang bautiko ko, 10 taon na ang nakalipas. Wala na akong natira. Hindi lang pera. Nawalan din ako ng kaibigan, ng respeto, ng lugar sa mundo. Ako noon ay may halaga. Biglang naging walang kwentang matanda. Noong nakuha mo ang coffee shop, Daniela, nakita ko ang pagkakataon. Sa simula, gusto ko lang tumulong, maging useful. Pero pagkatapos, nakita kong ako ang pwedeng maging may-ari. Ako ang pwedeng bumalik bilang mahalaga. Naging huling pagkakataon ko ang coffee shop na, yon, para mapatunayan na may halaga pa rin ako. At, ninakaw ko ang pangarap mo para maibalik ang sa akin. Pwede ka sanang naging tunay na partner, sagot ni Daniela. Pwede mong suportahan ako nang hindi mo ako inaalipin. Pinili mo ang kabaligtaran. Tumulong si Tomas. Daniela, alam kong galit ka at naiintindihan ko. Pero pakikalmahan mo. Huwag mo akong tawaging Daniela, putol niya. Huwag mong gawing parang sa nanay mo lang ito. Ikaw ang gumawa ng desisyon araw-araw. Noong pinahiran mo ako ng sahig ng banyo gamit ang toothbrush. Noong sinigawan mo ako sa harap ng mga customer, nandyan ka. Pwede mong sabihing, sapat na. Pinili mong tumahimik. Pinili mo ang ginhawa ng pag-apruba niya at ang aking paggababa. Pinili mo ang kaginhawahan kaysa sa akin. Umiyak na si Tomas. Mahal kita. Lagi kitang minahal. Wala akong pakialam, sagot ni Daniela. Magdi-divorce ako. Gusto kong mawala ka na sa buhay ko. Walang redemption para sa'yo. Walang forgiveness. Buhayin mo na lang ang ginawa mo. Sa oras na yon, may kumatok sa pinto. Binuksan ko. Las Vegas Police, sabi ng officer habang ipinapakita ang badge. Angela Fuentes. Dahan-dahang tumayo si Angela. Ako yon, sagot niya. Sinuotan siya ng posas. Bago siya ilabas, tiningnan niya ako ng huling beses. Talaga bang kailangan mo akong habulin hanggang dito? Tanong niya. Pwede mo sanang hayaang mawala ako. Nagnakaw ka ng 1,000 mula sa mga taong nagtiwala sa anak ko. Sagot ko. Hindi ko kaya. Habang isinasama siya, may sinabi siyang nanatili sa isip ko ng matagal. Alam mo kung ano ang nakakatawa. Ngumiti siya ng walang kasiyahan. Halos igalang kita. Kasing tindi mo ako sa kawalan ng awa. Pero mas maganda ang publicity mo. Ang pagkakaiba, sagot ko,
ay pinaglalaban ko ang pamilya ko. Ikaw, para lang sa ego mo. Bumalik kami sa Portland ng gabing iyon. Nakasarapan samantala ang coffee shop ng umaga. May nakasabit na sign sa pinto. Pumasok kami. Mabigat ang hangin, walang laman ang display case. Nakapil ang mga bill sa counter. Tahimik na binuksan ni Daniela ang mga sobre. Bawat isa'y masamang balita. Tatay, sabi niya sa wakas, mas malala pa sa inakala natin. Sa ninakaw niya, sa mga hindi nabayaran, kailangan natin ng 23,000 para lang mazero ang negosyo. Hindi pa kasama ang bili ng ingredients, insurance, wala. Nagsalita si Philip mula sa counter. May 40,000 akong naipon. Ita-transfer ko. Hindi, sagot ni Daniela. Sobrang dami na ang ibinigay mo at kulang pa rin. Hindi ko kayang hilahin pa kayong lahat dito. Nanalo ako sa korte, pero natalo ang negosyo. Patay na ang coffee shop ng umaga. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kabalisa. Walang report, walang kode, walang inspeksyon na makakabayad ng utang. Gabing yon, habang natutulog si Daniela sa sofa ko at naglalakad-lakad si Felipe sa kusina, wala akong plano. Unang beses sa buong digmaang ito na hindi ko alam ang gagawin. Dumating ang sagot ng mag-umaga. Nagvibrete nang walang tigil ang cellphone ko. Daan-daang mensahe mula sa unknown numbers. Nakita namin ang balita tungkol sa coffee shop. Gusto naming tumulong. Attached ang proof of transfer para makapag-reopen si Daniela. Mula kami sa Portland Foodies Group. Kasama mo kami. Naglabas si Olivia ng bagong article. Nanalo si Daniela sa korte. Pero minana niya ang utang mula sa abuso. Tulungan natin niyang buhayin ang coffee shop ng umaga. Sa loob ng 2 oras, 8,000 na ang naipon sa crowdfunding. Sa loob ng 2 araw, lampas 30,000 na. Nag-alok ang mga supplier ng harina, mantikilya at kape sa cost price o libre sa unang ilang buwan. Nagboluntaryo ang mga electrician, plumber at pintor. Ginagawa ng Portland ang pinakamagaling nitong gawin, alagaan ang sarili nila. Pagkatapos ng 6 na linggo ng renovation, ibang-iba na ang coffee shop. Muling pininturahan ang mga dingding. Inayos ang kusina ayon sa kode na 35 taon ko nang ina-apply. Donasyon ng mga mesa, may mural sa sidewall, isang babae na may tasa ng kape. Iginuhit bilang superhero na may cape. Si Ftima, ang 8 anyos na anak ni Daniela, ang gumuhit. Sabi niya, dapat may kepe ang nanay niya. Sa reopening day, umabot hanggang kanto ang pila. Nagre-record ang local tea. Nagkateke ng litrato si Olivia. Dumarating ang mga tao na may bulaklak, lobo at gana sa cinnamon rolls. Naubos ang rolls sa loob ng 20 minuto. Napuno ang coffee shop ng usapan. Tawa at amoy ng bagong lutong masa. 2 buwan pagkatapos, sa final hearing, dumating si Angela na naka-orange prison jumpsuit at posas. Binasa ng Judge Martinez ang listahan ng charges. Fraud, theft, attempted extortion, 18 buwang kulungan at obligasyon na ibalik ang ninakaw na 1,000 kapag kaya na. Bago siya isama palabas, humingi siya ng pahintulot na magsalita. Daniela, G. Patino, sabi niya, sinira ko ang pamilya niyo, ninakaw ko sa inyo. Totoo ang lahat ng sinabi niyo tungkol sa akin. Ako nga ang kontrabida. Hindi ko inaasahan ang pagpapatawad. Gusto ko lang aminin. Ako ang gumawa. Walang iba. Tumingin siya kay Daniela. Maganda ang coffee shop niyo. Nakita ko sa balita. Iyo talaga iyon. Lagi na yung iyon. Kahit noong akala ko ako ang may-ari. Tumayo si Daniela at lumabas ng korte nang walang salitang binibitawan. Tumango ng dahan-dahan si Angela, na parabang naiintindihan niya na sa wakas, at hinayaan na siyang isama ng mga gwardiya. 6 na buwan pagkatapos, ang coffee shop ng umaga ay hindi na kwento ng trahedya, kundi ng pagbangon. Hindi ito naging milyong-pisong negosyo, pero matatag na. Karamihan ng umaga ko ay nagtatapos sa sulok na mesa na may perpektong itim na kape. Nagbabasa ng diaryo habang nakikinig kay Daniela na tumatawa kasama ang mga customer. Nagpapadala si Felipe ng video mula sa Berlin at nakasabit ang larawan niya sa dingding katabi ko. Regular na ipinapadala ni Tomas ang child support mula sa kung saan sa Oregon. Walang note o paliwanag. Ipinapasok lang ni Daniela nang walang komento. Minsan ay may dumadating na sulat mula kay Angela mula sa kulungan. Itinatabi ni Daniela sa drawer nang hindi binubuksan. Itapon man ay parang bibigyan niya ng sobrang halaga. Isang Sabado, tinanong ako ng isang customer, sa lahat ng nangyari, sa tingin mo ba sulit? Tiningnan ko si Daniela sa likod ng counter. May harina sa kamay at liwanag sa mga mata. Itanong mo ulit sa akin pagkatapos ng 10 taon. Sagot ko. Ang panalo ay hindi sandali.
Ito ang itinayo mo pagkatapos. Lumitaw si Philip sa video call mula sa cellphone na nakasandal sa espresso machine. Alam mo kung ano ang nakakatawa, tatay, sabi niya. Akala ni Angela, madaling target ang isang matandang inspektor. Nakalimutan niyang 35 taon kang nagsara ng mga lugar na katulad ng kanya. Walang bayani, sagot ko. May mga matandang matigas lang ulo na ayaw pahintulutan ang mga abusador na manalo. Tatay, tawag ni Daniela mula sa counter. Handa na ang cinnamon roll mo. Lumapit ako. Tinitigan niya akong mabuti habang kinakain ko ang unang subo. Ngumuya ako, nilasap, niluno. Perpekto, sabi ko, tulad ng lahat ng ginagawa mo rito. Ngumiti siya ng totoo, malapad, malinis, ibang-iba sa anumang ngiti na nakita ko sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Ang sandaling iyon, ang ngiting iyon, mas mahalaga kaysa sa kahit anong korte, multa o artikulo sa diaryo. 70 taon na ako. Halos walang laman ang retirement ko. Si Daniela ay isang inang hiwalay, nagtatrabaho ng higit pa sa dapat, pero malaya. Siya ang may-ari ng buhay niya at ng kanyang coffee shop. Nakaligtas siya sa bagay na halos sirain siya at lumabas na mas malakas. Bukas ang pinto at may malamig na simoy na may dalang amoy ng lungsod at tinapay. Huminga ako ng malalim. Lahat, mula sa unang nasunog na kape hanggang sa huling sentensya, ay nagdala sa akin sa sandaling ito. Ang anak ko, ngumingiti sa sarili niyang coffee shop. May mansa ng harina sa apron at taas no. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like sa video, mag-subscribe sa channel, at sabihin mo sa comments kung aling parte ang pinaka-nakaapekto sa iyo o kanino ka nakarelate. At kung gusto mong makinig pa ng mga ganitong matinding kwento, i-click mo lang ang box sa kaliwa para sa susunod. Salamat sa pagsama hanggang dulo.